Sinasabi nila noong unang panahon ang mga nilalang sa lupa at langit ay pare-parehong namumuhay ng mapayapa. Lahat daw ay nakatadhana na. Ang buhay raw natin ay nasa kapalaran natin. Sinasabi rin nila noon, ang emperador ng kalangitan ang nagsusulat ng ating kapalaran sa pinakaiingatang silyadong aklat. Tulad na lang ng isang dula na naghihintay kung sinong gaganap. Walang kahit na sino ang nakatatakas sa kanyang kapalaran. Ngunit may mga naniniwalang tayo ang nagpapasya ng ating tadhana. Tulad na lang ng pinaniniwalaan ni Sisha. Si Joker daw ang nakalaang makakasama at mamahalin niya habang buhay. Ngunit alam din ni Sisha na sa puso ni Joker ay may lugar pa rin ang asawa nitong si Pak Jingjing. Ayaw ni Sisha ang tadhanang ito, kaya napagpasahan niyang gamitin ang mahiwagang kahon. Gusto niyang makita ang mga mangyayari sa hinaharap at nang malaman niya kung ano ang kalalabasan. Determinado siyang baguhin ang lahat ng mga mangyayaring ito. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para makikita ito. Sisha! 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 Sisha, ano ba nakita mo sa hinaharap? Bakit yan nakikipaghiwalay sa akin ngayon? Gusto ko malaman ang lahat, kaya na may ipaliwanag mo sa akin na Tumigil nakita ka! mo. Diyan ka lang! Oh, sige. Dito lang ako. Sabihin mo sa akin. Kailan mo ba ginamit ang kahon na yun? Sabihin mo sa akin na nakita mo. May nakita akong ibang babae sa puso mo. Pak Jingjing ang pangalan niya. May mga bagay siyang sinabi tungkol sa'yo. Iba ang sinasabi ng iyong konsensya. Hindi talaga akong iyong minamahal. May ibang babae sa puso mo. Nung makita ko ang markang iniwan niya sa iyong puso, naisip kong hindi pala ako ang hinahanap mo sa loob ng 500 taon. Walang iba, kundi siya. Kailangan nating paniwalaang ito ang ating kapalaran. Ito ang tinatawag nilang tadhana. Ang bagay na iniwan niya ay kanyang luha. Pag natunaw na ang luhang yon sa iyong puso, makalilimutan mo na lahat ng tungkol sa akin. Siya na ang mamahalin mo. Hindi niya ako maaaring mahalin! Sisha! Pag nalaman niya siya ang Haring Unggoy, matatakot siya. Nakita ko na mangyayari. Hindi niya ako pwedeng mahalin. Dahil pag nangyari yon, mamamatay ako. Sisha! Nasa ka ba? King siya, kailangan ko siya ibalik kay Pak Jingjing. Nariyan na ako! Sisha? Parang may gumalaw. Sisha? Sandali nga lang. Bakit ba gusto mo makita si Pakpak o ano man ang pangalan nun? Si Pak Jingjing. Oo, yun nga. Siya ang magiging asawa mo. Pero ikaw ang asawa ko. Tumigil ka. Hintayin mo ko rito. Sige. Ang totoong asawa ko lang ang makapag-uutos sa akin ng ganito. Nararamdaman ko na talagang kami ang magsasama hanggang sa pagtanda namin! Ano ba yun? Ano nangyayari? Bilisan niyo! Ayos! Ayos! Sandali lang! Huwag ka nang tumula. Nag-aaway ngayon si Pak Jingjing at ang ahas. Pinagagawa nila ang isang lalaki. Bakit mo ako pinipil na iwan siya? Hindi ka sa kanya salita siya utusan. Hindi mo dapat ginagawa yun sa kanya. Sobra ka na. Wala ka naman kasalita dahil sa pilak na to. Hindi talaga tunay ang lahat ng nababayaran. Ano naman kung mayaman ka?
Ang lakas ng loob niyo magpunta pa rito. Huy, pinagbibili ang pag-ibig ng 100 pilak. Magbibigay ako sa inyo ng 500. Mapagbigay pala siya. Lahat ng ibibigay ko sa kanya ay ibibigay ko rin sa iyo. Malilin lang niya ang mga bata sa ganito. Gagawin kong bagay na to dahil mahal ko kayong pareho. Kahit ng aking buhay, kaya ko ialay para sa inyong dalawa. Para patunayan ang aking pagmamahal! Grabe! Totoo ba yun? Bakit may ganyang klaseng tao? Tingnan mo ang mga batang yan. Ganyan din kayo mag-away noon ni Tagsibol dahil sa isang lalaki. Kailan mo nga ba siya huling nakita? Narinig ko. Iniwan mo siya nung makilala mo ang Haring Unggoy. Hoy ahas, ang bagay na yon ay hindi mo na dapat pakialaman. Hindi ka ba nag-aalala na baka hinahanap ka na niya? Kung sakaling mahanap niya ako, hindi ako natatakot sa kanya. Bahala ka sa buhay mo! Gawin mo kung anong gusto mo! Tayo na. Ibang klase, mahusay nga talaga. Masasabi kong maganda nga ang iyong mukha pati na rin ang iyong katawan. Hindi na ako magtataka bakit mahal na mahal ka ni Joker. Sino ba ang sinasabi mong Joker? At sino ka rin ba? Pinadala ko rito para bigyan ka ng makakasama habang buhay. Pasensya na pero may asawa na ako. Hindi ako interesado sa ibang lalaki. Naiinis ako sa tulad mong babae. Sinasayang ang araw para lang sa pera. Kapatid ng salita, sana hindi ka natakot. Makinig ka, magiging Haring Unggoy si Joker paglipas ng panahon. Pero sa ngayon, makikita mo siyang mas gwapo. Kung ako ikaw, siya na lang pakakasalan ko. Alam ko na, isa ka sa mga babae ng Haring Unggoy. Gusto mong kalimutan ko siya para sa Joker na yun? Siya si Joker. Hindi ko kalilimutan si Unggoy. Kung gusto mo sa'yo na lang, ang Joker na yun. Sa tingin mo, manloloko mo ako? Subukan mo ipilit pa yan. Ito na ang magiging katapusan mo. Wala kang kwenta, tatapusin na kita! Teka, anong gagawin mo? Madali lang, tatapusin ko ang babaeng yan! Huwag mo ituloy yan! Tumigil ka, hindi ka dapat maging mabait! Huwag mo ituloy ang kapatid! Sinong kausap niya? Magdesisyon ka na habang napipigilan ko pa siya! Ano ba? Huwag mo akong pigilan! Parang awa mo na huwag mong gagawin yan! Tumahimik ka! Hindi mo ako maloloko sa ganyan. Hindi ko siya pakakasalan. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Bigla na lang ako bumagsak dito. Huling katanungan. Pakakasalan mo ba si Joker o hindi? Ano? Pinipilit niya ako magpakasal! Bakit niya ginagawa ito? Sino ba siya para utusan ka? Ano nangyari? Ewan ko. Basta bigla na lang tayong nahulog. Bakit masyado ba ako mabilis? Gusto niyo bang ulitin ko? Tatapusin ka namin! Suko na ba kayo? Oo. Mula ngayon pag may gumulo sa inyo, sabihin niyo ang pangalan ko ah. Opo, Pinuno. Anong pinuno? Hindi bagay sa akin yan. Tawagin niyo ako maestro. Opo, Maestro. Tama.
Dahil maestro niyo ako, susundin niyo ako. Opo. May pagagawa ko sa'yo. Ano naman yan? May aakitin kang lalaki. Bakit naman ganyan? Narito siya. Labas na. Nariyan na! Ano ba yon? Anong kailangan sa akin ng mahal ko? Ang tunay ng pag-ibig, ang tanging gusto ko sa buhay ko. Pero kung ang magiging kapalit naman ito ang pag-iwan kay Joker habang buhay, mas pipiliin ko na lang ang mamuhay mag-isa. Ako ang taong naniniwala sa ating kapalaran. Pero ngayon, ang tanging pinaniniwalaan ko ay sarili ko na lang. Kailangan kong baguhin ang tadhana. Gagawin ko masaya ang magiging katapusan ng lahat para kay Joker at sa asawa niyang si Jingjing. Ikaw si... Hindi ko alam. Umalis na tayo. Teka, hindi mo siya kilala? Siya ang asawa mo si Pak Ano bang Jingjing. Siya sinasabi si mo? Joker. Siya ang Umalis na mapapangasawa tayo. mo. Magiging asawa ko siya? Tama. Ipaliwanag mo. Huwag mo nang gawin yan. Kasi, Umalis na tayo. Ikaw, Ha? Magsalita ka. sasabihin ko sa inyo ang buong pangyayari para maintindihan niyo ang lahat. Isang gabi, nagkita kayo at napakilala kang si Pak Jingjing. At siya naman si Joker. Doon nagsimula ang inyong pagmamahalan. Papalapit siya sa'yo, pero tinuro mo siya. At biglang may lumabas na apoy sa iyong kamay. Pinilit yung patayin to, kaya hinampas mo siya ng malakas. Ganun kalakas. Pagkatapos naman ng mga kaganapang yon, dumiretso na tayo sa kasukdulan ng kwento. Ikaw na ang bahala mag-isip sa mga sumunod na nangyari. Para maligtas ka niya, ginamit niya ang mahiwagang kahon upang maglakbay kaya lang biglang nasira ito. At sumabog! Kaya narito tayo. Maliwanag na? Pasensya na kayo sa kanya. May karamdaman kasi ang utak ng aking asawa. Halika na. Painumin na kita ng gamot. Teka! Huwag ka na matigas sa Sandali! ulo. Makinig ka naman sa akin Bitiwan kahit mo ako! minsan lang. Gusto mo man lumala sa sakit mo? Wala akong sakit. Teka, ano ba ginagawa mo? Tingnan mo na lang to. Ibibigay mo to sa kanya paglipas ng 500 taon. Hindi yan galing sa kanya. Wala akong pakialam kay Haring Unggoy. Wala rin akong pakialam kahit na may ibang lalaki ka. Pero hindi mo ako pwedeng iwan na lang basta. Ano bang relasyon nila? Hindi natin masasabi. Basta ang alam ko hindi pangkaraniwan niya. Tumigil ka! Huwag mo subukan lumapit kay Pak Jingjing. Bakit hindi mo na lang siya iwan? Hayaan mo maging malapit sila. Pag nangyari yun, umuwi ka na sa iyong asawa. Sino ang asawa niya? Ang tatay ng anak niya. Narinig mo? Sabi niya, nababaliw ka na ba? Di ba sinabi ko kanina na may karamdaman siya? Halika na, umalis na tayo. Maniwala Bilisan kayo mo. sa akin! Nagsasabi Uwi na ako tayo ng para totoo makainom ka at ng saka gamot mo. sinisiguro ko sa inyo na Sandali wala lang, akong makinig sakit. ka. Bago kita nakilala, nagkaroon ako ng mga kasintahan. Pero wala ako naging asawa. Hindi totoo ang sinasabi niya. Aaminin ko, may mga nakasiping ako. Pero wala naman nakabuntis sa akin. Imposible namang hindi ko matandaan ang bagay na yun. Pero may sasabihin ako. Hahayaan na kita at ganun ka rin sa akin. Maghiwalay na tayo. Teka! Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Bumalik ka rito. Wala pa nang iiwan sa akin ng ganito. Uminom ka na ng gamot. Bakit mo ba ginawa yun at sinabing may sakit ako? Ikaw, ano ba ginagawa mo at nakikialam ko sa kanila? Bakit ba pinaghihiwalay mo silang dalawa? Dahil asawa mo si Pak Jingjing. Pinag-away mo nga kanina ang babaeng yun eh. Tapos ngayon gusto mo pang tulungan kita? Ano ka ba naman? Tayong dalawang tinadhana na nasa itaas. Hindi ba pwedeng tayong dalawa na lang ang intindihin mo? Hindi ka pwede magkagusto sa Bakit akin. hindi? Dahil siya ang una muna kilala. Paano mangyayari yun? Hindi ko nga siya kilala. Ano ka ba? Bumalik ka na 500 taon para mahanap ako at tumulong sa'yo na hanapin siya. Nakilala kita sa nakaraan 500 taon, pero siya, paglipas ng 500 taon, ikaw pa rin ang nauna. Pero... Kalimutan na natin ang 500 taon na yan. Tama na, halikan mo na ako. Bakit? Ang baho ng hininga mo. Naiintindihan ko na. Ikaw si Chingxia ngayon. Tatanggapin ko ang sampal na yon. Ayos lang sa akin. Hindi ako papayag na pigilan ng kapatid mo. Alam ko na. Kailangan ng oras ang pagmamahal. Dapat ko muna siyang hintayin. Teka lang, mukhang may nakaiwan na espada rito. Bakit mo ginawa yun sa kanya? Dahil ayoko magpahalik sa kanya. Kung gusto mong mamatay para sa lalaking yon, huwag mo ako idadami sa kalokohan mo. Mali ka. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi ko siya kayang iwan. Nababaliw ka na. Hindi mo mapipigilan na nakatadhana. Pasensya, ayoko lang naman mamatay kaya babaguhin ko ang mangyayari. Papalitan mo ang magiging katapusan? Sigurado magkakagulo ang lahat. Alam ko na ang gagawin. Ayon sa kasaysayan, hindi ako maaaring ikasal. Pero ngayon, gagawin ko na. Pag nagpakasal ako kay Haring Toro, iiwan ako ni Joker. Hindi na ako mamamatay. Tama, kailangan ko siya puntahan. Sisha! Nasaan ka na ba? Sisha! Nasaan ka na? Nasaan na ba yun? Sisha! Sisha! Magpakita ka na sa akin!
Unang taon ng panahon ng Zhengguan, simula ng Tagaraw. Sisha, nasa ka na ba? Pag hindi ako nakalis sa desyertong to, siguradong mamamatay ako. Sisha! Ay! Ano ang liwanag na yun? Haring Unggoy, nangako ka na sasamahan mo ang mongheng mahaba ang buhay sa paglalakbay sa banal na lugar. Haring Unggoy? Pero ngayon gusto mo na makipagsabuhatan sa Haring Toro? Pinabalak niyong traidorin ang inyong maestro. Tumahimik ka! 3 araw at gabi mo na ako sinusundan pero hinahayaan lang kita dahil babae ka! Tingin mo natatakot ako sa'yo! Unggoy! Hindi ka dapat nakikipag-usap ng ganyan sa banal na ina. Masamang nilalang? Mali ka! Ako ang monghe. Naglakbay ako patungo rito gamit ang mahiwagang kahon. Kung gusto mo akong patayin, hindi kita masisisi. Pero hindi mo dapat bastusin ang banal na ina. Pinalalabas mong masamang maestro ako eh. Madudumihan ang pangalan ko sa ginagawa mong yan. Pakinggan mo siya. Walang kwenta ang mga sinasabi niya. Tatapusin kita. Ninakaw mo sa akin ang pinakamamahal kong mahiwagang kahon. Walang iya ka! Hindi mo ba nakikita o naiintindihan ang dahilan kung bakit ko kinuha sa'yo ang pinakamamahal mong mahiwagang kahon? Dahil gusto mo akong patayin kaya kinuha ko sa'yo ang mga bagay na yon. Kahit na sinong nilalang ay gagawin din ang ginawa kong yun. Naiintindihan mo ba ako? Ayoko makinig sa sinasabi mo! Naiintindihan mo ako? Kailangan mo maintindihan! Haring Unggoy! Tumigil ka na! Tatakasan na kita! Boya Bolobi! Ang sama mo talaga. Hindi gagana ang gagawin mo. Mas malakas pa ang iigaw sa iyong bahay ka. Mas maayos siguro kung ganyan. Pero huwag mong kalilimutan, ang gintong tungkod kong ito ay galing pa sa hari ng dragon na nagpapakalma sa malakas na alon. Ulap na umiikot! Ipatupad ang hustisya sa ngalan ng kalangitan!
Huli ka. Pangalagaan sana tayo ng Buddha. Panginoon, maawa kayo sa amin. Kaibigan! Kaibigan! Nasaan ka na? Maligno! Ano? Kumusta mahal kong kaibigan? Ako? Kaibigan mo? Ako ito, ang Haring Toro. Haring Toro! Lagot na. Narito na siya. Nahuli mo ang monghe. Ang ako galing mo ulit, talaga, ah. kaibigan. Halata naman sa itsura ko na isa akong abatara kaya malabo ang sinasabi mo, Ginoo. Oh? Ginoo, kahit pa maging abo ka, makikilala pa rin kita. Ang isang monghe ay hindi dapat nagsisinungaling. Patawarin niyo po kung mahal na Buddha. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaibigan, ipakikilala ko sa iyo ang bagong asawa. Tayo na. Dito tayo. Eh, Emperador, nahuli ko na po ang Haring Unggoy. Ayon sa kautusan ninyo. Maraming salamat dahil sinunod mo ang utos ng banal na ina. Sa pagbisita ko sa mundo, naramdaman kong napakaraming hinaing ng mga tao. Nagkalat ang masasamang nilalang. Hindi ko matandaan na may mga sinulat na ganito sa silyadong aklat. Huwag kang mag-alala, banal na ina. Sinusunod ng silyadong aklat ang patakaran ng kalawakan, kaya hindi ito magkakamali. Tama ka. Pero sana, mangyari kung ano ang sinulat mo. Naging mabuti ang Haring Unggoy dahil sa pagkamatay ni Zisha na natili silang magkasama ng monghe. Kailangan ko nang bumalik sa Buddha para iulat ang mga nangyari. Para makapaghanda na rin tayo sa pagdating nila. Sige, paalam na, banal na ina. Anim na taingang unggoy. Napaniwala mo lahat sa pagpapanggap mo bilang Haring Unggoy. Hindi ako nagkamaling piliin ka para gumawa ng misyong ito. Mula ngayon mangyayari na lahat ng mga pinagpaguran ko. Sigurado magtatagumpay ako sa takdang panahon. Labas! Ibang klase talagang ginawa kong planong ito. Nalaman ko na merong mali sa selyadong aklat. 500 taon nang naunang ipinanganak ang monghe at ang baboy kaysa kay Joker o mas kilala na Haring Unggoy. Kaya naman ito ang dahilan, kaya nagkulang ang kasama ng mga manlalakbay. Sa kabutihang palad nakuha kita upang magpanggap para panandali ang gumanap sa tungkuling ito. Hanggang dumating ang Haring Unggoy, 500 taon lang naman ang hihintayin natin. Sa pamamagitan nito, walang makapapansin sa pinagkaiba ninyong dalawa. Ang ganda na plano ko, hindi ba? Pero kailangan mo pa rin ng tulad kong magaling na aktor para magpanggap. Kahit na ang monghe at banal na inay, napaniwala ako. Ang galing ko. Hindi man lang nila nahalata na nagpapanggap lang ako. Napakatalino ko talaga. Tama ka. 6 na taingang unggoy, ikaw na talaga ang pinakamagaling na aktor. Kaya halika na. Uminom na tayo. O sige, gusto ko yan. Ito na. Ha? Para sa tagumpay. May gusto ko sabihin sa'yo. Ikaw rin ang pinakamagaling na emperador. Tama ba? Maraming salamat sa'yo. Kaya lang, may mga bagay na gusto kong gawin sa'yo. Ano yun? Ang sunugin ka ng buhay. Ano ba? Tinakot mo ako sa sinabi mong yan? Alam mo, gusto ko talagang gawin sa'yo ang bagay na yun eh. Kahit sa mo tingnan, nilabag mo ang banal na batas. Ang pagsunog sa iyo ng malaking kawa ang kabayaran nun. Huwag kang mag-alala dahil pagtatakpan naman kita. Kaya lang, ano bang dahilan mo? Bakit gusto mo pa rin akong paglingkuran? Ano yun? Hinahanap mo ba ang kutsilyong ito? Ha? Kunin mo na. Iabot mo na sa akin. Naku, hindi ka makagalaw. Ayos ka lang? Ako kasi walang problema eh. Nasa akin nga pala ang gamot mo. Napakasama mo talaga. Mali ka. May mga bagay lang kasi akong nasimula na gusto ko na sanang tapusin ngayon. Sandali, natatandaan mo ba? Nung unang dumating si Xixia at si Qingxia sa kalangitan, sinubukan mo akitin si Qingxia. Nilabag mo ang pinakabanal na batas sa lahat. Nararapat ka lang sunugin sa malaking kawa.
Pero kahit parusahan pa kita ngayon, magiging maligaya ka pa rin. Dahil mabubuhay ka sa mundo ng mga tao. Ayaw mo bang maranasan ang bagay na yan? Kaya naman masasabi mo pa rin ba na akong pinakamasama sa lahat? Bahay ng Toro. Napagkasunduan natin na magsama sa iisang katawan. Pero bakit tuwing araw lang ako malaya, tapos ikaw naman tuwing gabi? Hindi ko rin maintindihan kung bakit mo ginawa to. Nagpakasal ka sa torong yun para mapalayo kay Joker. Kung hindi ako mamamahala sa gabi, siguradong gagapain ka lang niya. Gusto mo ba yun? Ako kasi hindi. Iyan ba talaga ang dahilan mo? Tama ka. Nasaan na ang kahon? Kinuha mo ba? Saan mo nilagay? Bago magsimula ang tag-araw. Sino yan? Natatakot ka ba sa akin, Charlie Chin? Hindi ako takot. Nagulat lang ako nung makita kita rito. Alam kong hinahanap ka ng banal na ina. Ililigtas kita. Ayaw mong maniwala? Pag ginamit mo to, siguradong hindi ka na niya makikita. Pero may isang kondisyon. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka talaga magiging mabait? Ano yun? Sabihin mo, bakit bigla mo na lang ako iniwan? Ang mga tulad ko, gusto ko lang ng kalayaan. Ayoko ng relasyon! Kahit magtaksil ka sa akin, patatawarin kita. Pero huwag mo lang gawin to sa monghe. Bakit hindi? Haring Unggoy, 3 araw at gabi na kitang hinahabol. Magpakita ka na sa akin! Magpapanggap ako si Sisha. Sasabihin ko ninakaw mo ang kahon sa akin. Bakit gusto mo akong tulungan? Dahil nakita na kitang nagkamali. Ayoko na maulit yun. Nakipagkita ka sa manlolokong yun. Sisha? Diwatang Lila? Sino po sila? Sino ako? Anak? Sabi niya, sino raw ako? Sino siya? Ang aking ina, ang prinsesa ng lugar na ito. Kilala rin siya na asawa ng Haring Toro. Siya ang nag-iisang totoong asawa. Lumalaban siya sa mga kabit na tulad mo. Kaibigan Toro. Ito nga sinasabi ko. Nakikipagtalo lang ako kanina kung ano bang iahanda. Tapos bigla kayong Sige na, dumating. sabi mo. Gumawa tayo ng sinubuang monghe. Ano ba naman? Sabi mo na sa kanya. Aray ko, sa tabi. Sabi mo na sa kanya. Tumimi ka! Ha? Sisha! Bakit narito ka? Ha? Siya ang asawa mo? Walang iya ka. Ang mahal ko! Haring Unggoy. Ako? 4 na tao? Akala ko 6 sila. Mukhang komplikado ang samahang ito. Naintindihan mo ba? Ang kapal na mukha mo magdala ng kabit dito. Kunin mo ito. Hanapin mo ang kapatid ko si Xiang Xiang. Tayo na, bilis! Bilisan niyo na! Tumayo ko rin. Haring Unggoy, tumigil ka! Bilisan mo na! Ha? Huminahon ka! Pag-usapan muna natin to! Wala na tayong dapat pag-usapan! Umalis ka riyan! Bitiwan mo yan! Ayoko! Alis dyan! Hindi ko ito bibitawan! Ayaw mo, ha? Bakit mo ako sinusundan? Hindi kita sinusundan. Ito ang kapalaran. Di ba sinabi mong tayo ang nakatadhana? Hindi ako aalis dito. Bumalik ka na sa asawa mo. Alam mo, anak, huwag mong gawin to. Teka, ano ba Tumigil sinasabi ka na mo? muna yan. Puso na niya ang didikta nito. Sino ba siya? Galing siya sa ibang planeta. Ano? Lagi raw siya naglalakbay. Kaya nagkaroon siya ng problema. Sinasabi niyang galing siya sa buwan. Nagkamali lang ako. Ikaw lang ang babae at tag-iisa sa puso niya. Pasensya na. Hindi tayo pwede magsama. Bakit hindi? Ang sabi mo noon, kung sino makahuhugot ng sitsing ng espada,
Siya ang mamahalin at makakasama mo habang buhay. Tapusin na natin to. Ayoko na. Ayoko! Kasi simula pa lang natin. Hiwalayan na agad. Hindi ako papahig sa ganito. Ayoko rin ng ganito. Saan ka magaling bata ka? Halika na! Bakit ba? Sandali lang! Ano ba? Bilis, tayo na! Ah! Iyak ko na! Tapos na tayo nito! Ah! Sino ba yan? Ibang klase ah! Lagot na! Magbubugis siya na apoy! Ang gagawin mo? Ibang klase na paparami niya ang sarili niya! Bilisan mo ba? Bilis! Ikaw magtatakbo! Tutulungan kita! Bilis! Sige! Diyos ko po! Tulungan niyo ako rito! Kaya! Hindi ko na siya kaya pigilan pa! Tumigil ka! Kaya mo yan! Sige na! Sige! Gagawin ko! Hanggang kamatayan! Yumuko ka! May talambas! Hawakan mo ang sungay niya! Sige! Gabi ko! Natagal ang sungay niya! Ang galing ng ginawa mo! Hindi ko na siya kaya pigilan! Kapapit ka lang! Kapatid, ikaw muna rito! Nakasalalay sa tainga mo ang aking buhay! Kumapit ka mabuti, maestro! Kapatid!
Ayos lang ako. Huwag ka nang lumaban. Ako nang bahala. Magpahinga ka na. Dahil sa turumpong apoy na gamit ko, kaya ako nakalilipad. Bakit kayo naturingan ng mga diwata ay hindi nakalilipad? Gusto niyo bang ibigay ko pa sa inyo? Ang turumpong apoy ko? Ang turumpong apoy. Bakit nasa inyo yan? Babalik ka namin. Walang puso? Tumahimik ka. Ano ba yun? Tingnan nyo. Parang hindi ka naman lalaki. Pinapunta ba kayo ng kapatid ko? Hindi ba't lagi niya lang akong minamaliit? Sinasabi niyang walang kwenta ang mga kakayahan ko. Umaasa lang daw ako sa anyo ko. Ano ba? Sabi niya, ilang taong hinasa ng ibang kapangyarihan nila. Samantalang ako, nilulunok ko lang sila ng ganun-ganun na lang. Isang karangalan yun. Pasensya na. Nakakatakot siya. Mapagmataas ang kapatid ko. Kaya sa tingin ko, pinadala niya kayo dahil sa babaeng yan. Hindi siya basta-basta babae lang. Isa siyang diwata. Alam mo bang, malapit mo na siya maging hipag. Kaya huwag mo siyang kainin. Alam mo bang ginagalang kita dahil sa kapatid ko? Dahil sa pangako ninyo sa isa't isa. Magaling din talaga ang dila mo. Hindi rin ako basta-bastang babae. Hindi mo ako maloloko. Hindi siya maaaring pakasal sa isang diwata. Gusto ng mga ibang lugar ng kapatid mo. Makakakuha siya ng berdeng tarheta pag pinakasalan niya ang diwata. Ikaw naman, monghe. Alam mo bang isa ka lang maliit na karne sa akin? Wala kang karapatan na sumingit sa usapan. Pasensya na at maraming salamat. Mabuti lang sa inong galing na mukha akong pagkain dito sa mundo. Kesa naman taga-ibang planeta ako. Nakikipaglokohan ka? Huwag ka na magalit. Kung magiging ganyan ka, aalis na lang kami. Huh? Walang aalis dito! Hanggat hindi ko sinasabi! Sumugod ka. Talaga? Mukhang ibang tao ka na ngayon. Tama. Ako ang kapatid niya, si Cynthia. Ang dalawang katauhan ay karamdaman ng babaeng ito. Ayos ka lang? Ang usok. Pagkakataon talaga. Mukhang masarap ang almusal ko. Ulo ng dalawang ahas. Gusto ko malaman kung kaya ba kayong tunawin ang aking tiyan. Hindi ako natatakot. Maghihintay na lang ako. Nagulat ako sa'yo. Akala ko wala ka na. Ibang klase nangyari. Kaya mo ba? Tutulungan na kita. Para sa'yo. Hindi ako mamamatay. Tama ka rin. Dapat, mamamatay lang tayo sa kaligayahan. Pero hindi tayo pwede magsama. Bakit naman? Dahil hindi ako ang para sa'yo. Kaya hindi mo ako pwedeng mahalin. Hindi ko maintindihan. Ipaliwanag mo sa akin.
Alam niyo ba kung anong problema niyo? Tulad din ng mga normal na relasyon. Ayaw niyong umamin sa isa't isa. Sikretong nararamdaman. Isa pang salita mo, hindi lang yan ibabato ko sa'yo kundi ang punyalahawa ko! Sandali lang. Ngayon sabihin mo sa akin. Hindi ko sinasadya, pasensya na. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ginamit ko ang mahiwagang kahon upang malaman ang ginaharap. Para makita ko anong nangyari sa atin. Huh? Mamamatay ako. Maiiwan kita mag-isa. Hindi mo kakayanin. Malulungkot ka. Lahat ng tao mamamatay. Kung ganyan lang ang iniisip ng lahat na nagmamahal sa mundo, sigurado lahat ng tao ay mawawalan ng pag-asa. Hindi na tayo magsasayang ng oras para maghanap ng mamahalin. Pero pag nagpatuloy tayo ng ganito, mas maraming alaalang maiiwan. Ayos lang. Alam ko nasa haring ng toro ang mahiwagang kahon. Maaari nating kunin sa kanya yun at tumakas. Kahit hindi natin matakasan ng tadhana, mabuhay lang tayo na masaya. Ang pag-ibig, ang patunay ng laman ng puso natin. Gaya ng pagkahilo, ang patunay ng tapang ng alak. Minsan lang ito dadaan sa buhay natin. Kaya huwag natin ito sayangin. Sobrang ganda mo. Naalala mo ba? Sinabi mong yan ang patunay na pagiging hari ko. Kaya naman ginawa mo yan para sa akin. Kahit saan, lagi kong dala yan. Hindi ako narito para magmakaawa sa'yo. Narito ako para humingi ng tawad. Nababaliw ka ba? Nagpunta ka para humingi ng tawad? O sige, nababaliw na ako! Malala ng sakit ko. Kahit kailan di ko inisip na gusto akong pakasalan ng una kong minahal. Nang makilala ko si Cynthia, nalaman ko ang tunay na pag-ibig. Ngayon iniisip ko kung gaano kalungkot ang naging buhay mo! Ano pa magagawa niyan ngayon? Hindi na ulit mabubuhay si Tipaklong. Ugali ng Tipaklong na kainin kung sinong mamahalin niya. Kung hindi ko siya pinatay, siguradong nakain ka na niya! Wala akong pakialam! Si Tipaklong lang ang tanging minahal ko. Mas gugustuhin ko nang kainin niya ako kaysa maiwan ako mag-isa rito. Para lang ako buhay na bangkay! Hindi totoong siya lang ang Bakit mo hinali ka nung... Naghahali ka ng dalawang lalaki. Siyang! Kaibigan! Pasensya ka na. Gusto ko sana magpaliwanag. Kaibigan, pakinggan mo muna ako. 100 taon na mula nang huling makita ko ang kapatid mong naglaway ng ganun. Nagbago nang makita kayong dalawa. Mukhang gusto ka niya! Pero kaming dalawang naghahalikan. Baka naman ang gusto niya talaga ay ang monghe. Tumigil ka na! Aluma ang kapatid ko. Tingin niya rito, pagkain lang. Pagpalain nawa kayo. Alis na muna ako rito, ha? Sige po. Pero teka lang. Halika, 180 taon nang wala kasama ang kapatid ko. Kaya sa tingin ko, gusto ko niya talaga. At dahil magkaibigan tayo, hindi ko kayo pipigilan. Gusto ko kayo magsama. Gusto mo rin, di ba? Hindi ko alam na may tinatago ka rin palang bait. Oo naman, mabait talaga ako. Sisha, alam mo, sa totoo lang, hindi ako bihasa pagdating sa pag-ibig eh. Sabi mo sa akin, ano sa tingin mo ang makapagpapasaya sa'yo? Alam mo bang kakaiba ka talaga? Nang makita mong hinalikan ko ang monghe, akala ko papatayin mo ako. Pero nagkagusto ko pa sa akin. Aaminin ko ilang taon na ako nagbabago-bago ng mga kasama. Pero hindi pa ako nakatagpo ng babaeng tatanggap ng lalaki pumapato sa kapwa niya. Ang ginawa mong paghalik sa mongheng mahaba ang buhay ang nagpaalala sa una kong minahal. Siyang! Bakit ba ayaw mo makinig? Sinabi ko na, hindi pwedeng babae sa para lang yun! Walang nagsabi sa'yo ng bagay na yon. Tumigil ka! Bumalik ka rito! Paaralan ng Chongbe. Sandali! Huwag niyo muna isarayan!
para mahalin ang kalikasan. Pinanganak ang mga lalaki para mahalin ang kalikasan. Pare-pareho ang mga lalaki, pero magkakaiba ang ugali. Pare-pareho ang mga lalaki, pero magkakaiba ang ugali. Ayan ako! Ito! Andala na! Uy! Pumuli nyo! Tayo! Pumuli nyo! Tayo naman! Ako! Sino ba? Bravo! Ano ba nito? Sigurado ko ba? Handa ko yun. Baka mahalaga na tayo. Hindi alam ng mga mag-aaral namin na babae ako. Ang alam lang nila kakaiba ako. Wala akong pakialam kung anong isipin nila tungkol sa amin. Kaya naman, pinagpatuloy namin ang aming relasyon. Mula nung araw na yon, lagi ako naglalaway tuwing makikita ko siya. Hindi ako makapaniwalang mangyayari ulit yun nung makita kita. Ang ganda ng kwento ng pag-iibigan yung dalawa. Kahit naman laloko ako, hindi ko galing mga agaw ng babae. Mas mabuti pang hanapin na lang natin ang tipaklong mo. Huli na ang lahat. Ha? Natakot ang kapatid ko na baka kainin niya ako. Kaya naman pinatay niya ang tipaklong. Posible. Kumakain ako ng mga halimaw para galitin ang kapatid ko at para kay tipaklong. Hindi na rin naman mahalaga kung wala na ngayon si tipaklong. Sa pagkakaalam ko, tinatago ng kapatid mo ang mahiwagang kahon. Maaari mong kunin yun sa kanya, di ba? Maaari mong mag-uwi ng nakaraan. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Lagi kang masaya. Pag binago ko ang nakaraan para lang makapiling ulit si tipaklong, baka hindi makilala ng aking kapatid si Sisha. Hindi ko kayang sirain ang kaligayahan ng kapatid ko. Kaya naman, hindi ko na kailangan kunin sa kanya ang mahiwagang kahon. Tama ka. Grabe, sobrang swerte ko na makilala ang mabuting babaeng tulad mo. Ang saya ko. Kaibigan, Tayo na. ano bang gagawin ko para mapangiti siya? Ha? Madali lang yan. Halika rito. Tuturuan kita. May gagawin lang tayong Laro yan. Pera muna ng kahon. Ito na. Makinig ka mabuti. Ito ang tinatawag na pabaliktad na kakaibang laro. Paano yan? Sandali lang. Pahiram ako niyan. Ayos. Rosas na may putik. May ipapagawa ako. Ibato mo sa kanya. Hindi pwede. Ayoko gawin yan. Sige, huwag mo na siyang patawanin. Sandali lang. Sige, payag na akong ibato mo sa akin yan. Handa ka na? Handa na ako! Simulan na! Narito na! Ibato mo na! Ito na! Sige na! Ibato mo na! Boy Apollomi! Ayos! Ang galing ng isang yun! Ang saya nun! Kinabahan ako. Sobrang lapit na nun. Narito na ulit! Pinuno! Kumanda ka! Bigan! Puro bahala! Dali na! Boy Apollomi! Bilisan mo na! Ang kabahan, pinabalik ko na ang oras. Kaibigan, buong gabi lang bang lilipad yun? Huwag kang mag-alala roon. Biyasa akong gumamit ng kahon. Kaya walang masamang mangyayari. Lahat ng epekto dito, alam ko. Maglalaho ng lahat ng yon at parang walang nangyari rito. Ang galing mo! Mabuti naman kung ganun. Ayos lang ako, maghihilamos na lang ako. Gusto ko pa ng ibang katatawanan! Gusto ko mag-gano'n. Sandali lang ha. Boy Apollomi! Nasaan na siya? Gusto mo talaga malaman? Oo! Boy Apollomi! Alam mo kung gaano kita kamahal. Ikaw magpasya. Sasama ka ba? Oo, sasama ako. Boy Apollomi! Tama ako! Sabi sa'yo, hindi nila tayo papabayaan eh! Tama! Boy Apollomi! Ano ginagawa ninyo? Pinuno! Gusto niya kunin ang asawa mo! Tatakas silang gamit ang mahiwagang kahon! Boy Apollomi!
Tumakas ka na kasama ang kahon. Ako na bahala dito! Sobrang lakas ang kapangyarihan niya. Tumakas ka na, kapatid! Sumama ka sa akin! Hindi mo iiwan ang kapatid ko! Boya Barnaby! Boya Barnaby! Boya Barnaby! Boya Barnaby! Boya Barnaby! Boya Barnaby! Boya 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 Barnaby! Tatapusin na kitang unggoy ka! Huwag mo siyang sasaktan! Anong problema? Ano bang pakialam mo kung saktan ko yan? Wala ka rin pakialam pag sinaktan ko ang babae mo! Ikaw na nagsabi. Akin ang babaeng yun. Bakit ikaw? Lalaki mo ba siya? Lalaki mo nga siya. Wala kang ginawa kundi lokohin ako. Walang hiya kang babae ka! Maharot ka! Sino Tingnan mo sinasabi ginawa mo? Walang iba kung hindi ikaw! Kaya umalis ka na! Tumigil lang kayong dalawa! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Kayo nag-aaway dahil sa lalaki! Hindi kami nag-aaway! Ah! Tama na! Sino ba talaga siya? Ang lalaking yon, kapatid ng ama mo. Kasali na naman ako! Ibaba mo ako rito! Unggoy! Kalilimutan kong gusto mong itakas ang asawa ko! Pero kailangan mo panagutan ng dati kong asawa! Dapat mo na siyang pakasalan bukas! Siya ang gusto ko! Anim na taingang unggoy, ang iyong pagkawala ay napakalaking tulong. Dahil sa iyo, ang lahat na nakasulat sa selyado aklat ay magkakaroon na ng lahat ng katuparan. Dahil din sa iyo, ako pa rin ang mananatiling emperador. At dahil dyan, wala na rin makakalam ng lahat ng maling nagawa ko. Kaya naman, pag nawala ka na, lahat ng aking lihim ay sasabay na rin sa iyong paglaho. Naintindihan kita. Huwag kang mag-alala. Ha? Pag namatay si Sisha, pagiging haring unggoy na ulit si Joker at sisimulan ng paglalakbay sa banal na lugar! Paglalakbay sa kanluran, mamamatay si Sisha. Mabubuhay ang haring unggoy. Ano nangyari? Bakit nagbago? Anim na tainga! Anim na tainga! Mukhang meron ng bago na kasaysayan! Emperador! Anong kailangan mo? Emperador, ilang araw na po kayo hindi nagpupunta ng korte. Nag-iisip na po ang lahat sa inyo. Pasensya na, pero may karamdaman ako. 21 araw ako magpapahinga para wala akong mahawaan. Imposible po yan. Ayon sa salyadong aklat, hindi po kayo nagkakaroon ng karamdaman. Pero kung sinasabi niyo ilang araw na kayo may sakit, sigurado nga, mali ang nakasaad sa aklat. Anong sinasabi mo, Maria? Hindi maaaring magkamali ang selyado aklat! Noong araw na sinamahan mo akong nagsulat, kung ano-ano kasi iniisip mo. Kahit ang iyong pangalan, mali ang pagkakasulat. Kaya siguro malala ang aking karamdaman itong mga nakaraang araw. Hindi ako makapaniwala na mahina ang utak ng general ng kalangitan. Sa tingin ko, kailangan mo nang bumalik para mag-aral. Anong kinalaman ko sa pagkakaroon niyo ng sakit? Ay, sinabihan niya akong mahina ang utak. Anim na tayo nga, may hihingin akong pabor sa'yo. Hindi na ako magsisinungaling. Nagsinungaling ka sa selyadong aklat. Ilang beses mo na rin ako niloko. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Parang awa mo na. Sige na, huli na talaga ang pabor na ito. Mas gugustuhin ko na lang mamatay. Bahala ka na sa buhay mo!
Tutal, lumambag ka na sa banal na batas. Pahahayag ko na sa lahat ng kamatayan mo. Sasabihan kong banal na ina. Tapos ipapahuli kita. Sila na ang susunog sa'yo sa pangatlong pagkakataon. Ayon sa banal na batas, wala pang napaparusahan ng 3 beses na sentensya. 2 beses kita niligtas. Umalis ka na! Pagtuluyan kang umalis, wala na papalit kay Joker bilang haring unggoy at walang magtatanggol sa monghe. Mananaig na ang kasamaan sa mundo ng mga tao. Masisira ang sanlibutan at mamamatay ang iyong anak. Aalis ka talaga? Ano ulit ang sinabi mo? Kalimutan mo na. Ulitin mo ang huling sinabi mo. Wala akong sinabi. Mali ang narinig mo. Narinig ko sinabi mo mayroon akong anak. Mali ka, walang ganun. Wala ka pupuntahan hanggat hindi ka nagpapaliwanag! Sabihin mo sa akin na totoo! Ano ba? Totoo bang may anak ako? Nangako ko! Sinabi ko sa kanyang hindi ko sa'yo sasabihin na totoo! Ano? Oo, sige na. Sasabihin ko na. Naalala mo ba nung pinabalik kita sa lupa para protektahan ang magkapatid na kambal sa loob ng lampara ng Buddha? Ano bang nagawa ko mali? Bakit kailangan ko ipanganak na kamukha mo? Wala na tayong magagawa. Ayoko rin namang maging kamukha mo. Ha? Ikaw? Di ba ikaw rin ang isang yun? Kambal kayong dalawa? Sigurado ikaw si Xingsha. Ako ang 6 na tayong unggoy. Dalas na tayo magkikita rito. Pwede bang makapagkaibigan? Kung ikaw lang naman, di bali na lang. Anong problema? Masyado ka maraming buhok sa katawan. Para kang isang rambutan. Maaari bang mag-ahit ka muna na buong katawan, saka ka makipagkaibigan sa akin? Dahil sa sinabi niyang yun, binago mo ang iyong sarili. At ang iyong pangalan tulad ng sa tao. Ginawa ko ang gusto mo. Wala na akong balahibo ngayon. Gusto ko nga pala magpakilala sa iyo. Ako si Charlie Sheen. Noong may nangyari sa inyo ni Xingsha, nilabag mo ang banal na batas kaya naman gusto kang parusahan ng lahat. Pero bago mangyari yon, naisip kong pwede kang pumalit sa Haring Unggoy bago dumating ang 500 taon. Ito ang nababagay sa'yo! Kaya nakipagkasundo ko sa'yo at pinakawalan kita. Hindi ko akalain na nagbunga ang pagmamahalan nyo. Si Xingsha, dinadala na pala niya ang inyong anak. Ibang klase ka talaga kung kailan naman nasa sukdulan ang sinasabi kong kwento! Ano kailangan mo? Emperador, tulungan po ninyong kapatid ko. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nag-aayos na kami. Kaya lang kinuha siya ng Haring Toro. Alam mong itong nakasulat sa selyadong aklat. Wala na akong magagawa ron. May paraan pa. Ang 6 na tenga, pati na ang monghe. Sila ang mga nagdurusa sa ginawa mo. Matagal ko nang alam ang mga to. Alam ko ang pagkakamali mo sa selyadong aklat. Pero hindi ko ito pinagsabi kahit na kanino. Kailan ba? Nung pinadala mo siya sa mundo ng mga tao, narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo. Hindi niya nagawang magpaalam sa akin dahil ayaw niya talaga akong makapiling. Kaya parang awa niyo na. Ninyo ang katawan ko. Pag naligtas niyo ngayon si Sisha, tatapusin ko ang aking buhay. Pinapangako ko, walang kahit na sino ang makakaalam ng sikreto ninyo. Nakikiusap po ako, Emperador. Nasa maulap na palasyo ang iyong katawan. Maraming salamat po.
Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa bata? Gusto ko maintindihan. Ganyan din ang itinanong ko sa kanya noon. Marami sa mga babae ang hindi kaya mapanatili ang lalaki sa buhay nila. Pag pinigilan ko siya ng dahil sa anak namin, mananatili lang siya para ron at hindi para sa akin. Mas gugustuhin ko na magkaroon siya ng kalayaan kaysa na makasama siya sa kalungkutan. Iyon ang aking paraan ng labis sa pagmamahal sa kanya. Kaya kinuha ko ang katawan niya. Hinayaan ko maghati sila ni Sisha sa iisang katawan. At pinadala ko na lang din sila sa mundo ng mga tao para mahasa ang kanilang kakayahan. Tungkol sa anak ninyo, pinadala ko rin siya sa mundo ng mga tao gamit ang katawan ni Tagsibol. Hinayaan kong hindi niya makilala ang kanyang naging ama. Gamit ang mahiwagang kahon, pinadala ko siya sa nakaraang 500 taon. 1 araw rito sa kalangitan at 10 taon sa mundo. Sa ngayon, meron na siyang sapat na gulang dahil sa banal na espiritu. Kakaiba siya sa lahat ng mga tao sa mundo. Kahit na sinong kumain sa kanyang laman ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Sa iyo ang apelido ng iyong ina. Hindi na natin pag-uusapan ng mabubuti at masasama. Kahit na kanina pa kita kinakausap, hindi ka man lang tumutugon sa mga sinasabi ko. Ganito ba talaga ugali ng mga toro? Sumagot ka naman. Naiintindihan ko na. Sa sobrang dami niya, bakit pipi at bingi pa ang narito? Ang kasal sa aking palasyo ay magsisimula na ngayong gabi! Pitong kunin ng ulap. Huwag ka matakot. Kulog lang yan. Hindi ulan. Maniwala ka. Ayos lang yan. Imposible. Imposible. Sinong nilalang na yan? Kaibigan, ako ito. Ikaw nga yan. Teka! Sandali lang, prinsesa. Hindi na ako ang dating Haring Unggoy na nakilala mo. Mababang uri lang ang pagkatao ko noon. Kaya huwag kang lumapit. Kung ikaw talagang kaibigan ko, bakit ayaw mo kami kausapin na nakaharap? Marami na akong kasalanan kaya wala na akong mukhang hiharap. Ang pagkakaroon namin ng ugnayan ng asawa mo noon ay pinagsisisihan ko na. Nagkaroon din ako ng iba't ibang ugnayan sa mga babae. Kaya humihingi ako ng tawad sa lahat. Marami na akong maling nagawa. Kaya naman nagsisisi na ako ngayon! Naiintindihan ko na. Sinabi ko na sa'yo hindi ako ang Haring Unggoy. Nagkakamali ka. Nakita ko na ang lahat. Alam kong ikaw ang Haring Unggoy. Ha? Ano bang totoong nangyari? Naging sobrang sama ko noon. Maraming maling nagawa. Gusto kong maging ligtas kaya bumalik ako rito. Haring Unggoy, mabuti at isipan mong bumalik. Maestro! Patawarin ninyo ako sa lahat na nagawa ko. Mabuti na lang at nilinaw sa akin lahat ng banal na ina. Ngayon nakautosan na lang ng Buddha ang susundin ko. Kakalimutan ko na lahat ng kasamaan sa mundo. Hinihiling ko na samahan kayo sa inyong paglalakbay at maging tagapagtanggol ninyo. Nagagalak ako malaman yan. Sa wakas nagbalik ka na sa mabuting daan. Walang hiya ka. Di ba tinatawag mo akong mahal noon? Bakit prinsesa na lang ang tawag mo sa akin? Ano sinasabi mo, mahal ko? Ikaw naman taksil na unggoy. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo! Kaibigan, iniwan ko ang lahat ng mahalaga sa akin. Huwag mo na tularan ng mga maling nagawa ko. Huwag mo na ituloy ang kasal. Pati ikaw, huwag ka magpakasal sa kanya. Ikaw naman,
Sinasabi mo ang pagmamahal mo sa tipaklong na yon ay dalisay na pagmamahal. Pero marami kang pinatay at nakikipagtulungan ka sa maling gawain ng kapatid mo. Hindi ko sa inyo ilalaan ang buhay ko ngayon. Sa akin nyo ilalaan ang buhay ninyong lahat! Tumahimik ka na! Ngayon ang pinakamahalagang araw ng kapatid ko. Hindi mo ito pwedeng pigilan! Tama siya! Walang hiya ka talaga! Sino ka ba sa akala mo? Ano ba yan? Dati ako magnanakaw. Kaya sanay akong gawin to. Halika, iligtas natin ang buhay. Bilisan niyo! Humanda ka sa akin! Tumigil ka, bata! Huwag ka na makipag-away! Magkakarami ka na lang! Walang hiya ka! Mula ngayong araw na ito, tinatapos ko na ang ugnayan natin! Gintong pamalo! Kaya ubusin ko ang kamote ito! Dahil ito ang kailangan para rito! Buwisit ka! Sinaktan mo ang asawa at anak ko! Tatapusin kita! Handa na ako! Hindi kayo makakatakas! Bilisan mo! Itakas mo ang monge! Sige! Kapatid! Pasensya na. Nahuli ako. Oh, ganyan din pala itsura mo sa liwanag. Kapatid ko! Ah!
Kainin mo ako. Ano? Kainin mo ako para lumakas ang kapangyarihan mo. Pagkatapos, labanan mo ang Haring Unggoy para sa atin. Ayoko! Siyang-siyang. Ikaw lang ang nag-iisang kapatid ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa ginawa ko. Ito ang kapalit sa pagpatay ko kay Tipaklong. Ayoko! Hindi ko kaya! Siyang-siyang. Kahit kailan hindi ako nagmakaawa. Pero ngayon nagmamakaawa ako sa iyo. Parang awa mo na. Nagmamakaawa ako. Kapatid! Kapatid! Mga kasama, nakikipaglaban ngayon ng Haring Unggoy para sa selyadong aklat para matupad ang mga nakasaad dito. Kaya naman, kailangan natin siyang tulungan. Masusunod mo! Mataas! Hindi ka makakatakas! Walang problema kung ganon! Sino ka sa tingin mo? Ako na ang pinakamalakas! Ngayon na ang katapusan mo! Laban mga kawal! Huwag ka na lumaban! Oras na. Humanda na kayong dalawa! Katapusan mo na! Si Sam, huwag ka lumapit! Haring Unggoy, kung hindi siya mapapasakin, hindi rin siya para sa'yo! Palibutan niyo siya! Palibutan natin siya! Sino siya? Narito na ako. Tulad ako ng kapatid ko. Ang taong minamahal ko. Ay isang bayani rin na nasa pitong kulay ng ulap. Hindi katulad niya noon. Pero
Ngayon nasa dulo na tayo. Tulad ka na niya. Magpahinga ka na. Mabubuhay ka muli. May kasunduan kami na emperador. Hulihin! Ingatan niyo po kami. Patay na si Shisha. Itutuloy na ng ungguyang paglalakbay kasama ang mongheng mahabang buhay. Kaya naman sa tingin ko, magiging maganda ang katapusan nito. Teka! Sinabihan ka na ng maestro na huwag kami kawain! Hintayin mo ako! Sandali lang, kapatid. Bibilisan ko na. Huwag mo na ako saktan. Aray! Aray! Isa ka papakulit na baboy ka! Bilisan mo lang! Bakit sa madali ka? Maestro! 3 araw at gabi ka na nakasakay sa kabayo. Ayos ka lang ba? Ayoko na rito! Sobrang sakit na ng buwan ko! Tumigil ka yan! Bilisan ninyo! Isa ito na! Tatakbo na ako! Aray! Maestro, hintayin mo ako! Huwag ka magpapahuli sa akin kundi malalagot ka! Kapatid, pagod na kami lahat. Tignan mo siya. Sabik na siya magsama-sama sila. Grabe ginagawa yun, oh! Ginawa yun, oh! Sandali lang. Hindi ako mapapagod na sundan ka. Isang araw sa kalangitan, 10 taon sa mundo. Ngayong nakuha na ng monghe natin ang banal na kasulutan, may ililigtas na ang mga tao. Wala na magkakasakit na Panginoon mula ngayon. Pati ang mga aso rito sa langit ay hindi na uubuhin pa. Magkakaroon na ng maraming laman ang karagatan. Wala nang nag-iibigan na magbubuhos ng buhay mula Mangyari ngayon. yun. Magiging masaya ang lahat sa payapang buhay. Mahaba natin na rin ang pagawain buhay ang ng bagay lahat. ito. Bumaba na rin ang bilang na napupunta sa impyerno. Pati ang Panginoon nila doon at ang kanyang asawa ay masaya na rin. Alam na ng monghe ang totoo niyang pagkatao. Bilang anak ng Jinshan, siya na ang nagmamay-ari ng Shantan Buddha. Siya na ang nakatalagang magsulat ng banal na kasulatan sa tabi mismo ng mga magulang niya. Mahal ko, maraming salamat sa emperador. Mabuti at pumayag siyang palitan mo ang lugar ng kapatid ko dito sa templo. Kung ano-ano talaga ang iniisip mo. Sa tingin ko, gusto niya lang talaga na malapit tayo sa kanya para walang makakalam ang pagkakamali niya sa aklat. Puro ka talaga kalokohan. Anong gagawin ko? May pagkakamali na naman sa aklat! Tulungan niya ako! Anong gagawin ko?